kay Guanzon, mukhang mabigat na tao din po yung sinigaw-sigawan ni Rowena Guanzon. Dahil ito po, mag-asawa na to, bata. Mukhang kakilala po ni Atty. Bueno, mga bossing. Mukhang mabigat na tao. Graduate yata o taga-Ateneo ata itong mga ito. Anyway, hayaan ko na po si attorney ang magpaliwanag, mga kababayan. Kasi si Rowena Guanzon, grabe naman yung pagiging matapobre ng matanda, ano? Wala ka nga Gucci, wala ka nga Rolex. Oh, tapos ibang klase. Ayaw masisitaho, no? Hindi mo pwedeng sitahin si Rowena Guanzon kapag wala kang Rolex at wala kang Gucci. Kaya lang, baka mas madami pa o mas malaki pa. Baka naka-Hermes itong mga ito, hindi lang isinusuot. Di ba? Simpleng mall walking lang ang gagawin, mag-Hermes ka pa. Simpleng mall walking lang yung gagawin, magpapatek Philip ka pa. Baka ganun pa yung mga ano nito, kagamitan nito. Sabi ni Shiro Kansaki, pareho atang lawyer yung binangga ni Guanzon. Yari siya dyan. Oh. Alam niyo po, itong dalawang mag-asawa na to, bata pa to Nasa early 30s lang to. Sila po ay pwedeng magsampa ng hiwalay na demanda. Aha. Civil, criminal, and most importantly, ako tinitingnan ko dito yung administrative, mas madali ito no? Batay sa mga prinsipyo umiiral sa ilalim ng ating batas, lalong-lalo na pag abogado ka, di ba? Dahil ito ay pang-aabuso ng karapatan ng isang tao. Yan po ay nakasulat yan sa civil law, sa Article 19, no? Kapag inabuso mo yung karapatan ng isang tao o yung karapatan mo, inabuso mo, nagmumura ka dun sa harapan ng dalawang pribadong tao. Naku, kitang-kita naman po yung pagwawala ni Rowena Guanzon doon. Pero mo talaga, ang tumatak sa isip ng taong bayan na PI ka, no? Malutong yan. PI ka, wala ka nga Rolex, wala ka nga Gucci. Sabi ni Mama Labs, yes, Boss MR, Ateneo Law graduates, and parang plano ng Ateneo, low batch ng babae, magsasampa kaso kay Guanzon. Ako, please lang po, pakituluyan. Nang malaman ni Rowena Guanzon na hindi siya pwedeng umasta-asta ng gano'n. Sabi ni Sir Odi Lenon, alarming scandal, maliwanag na kaso ni Guanzon. O, di ba? Na wala namang kadadahilan-dahilan at hindi makatarungan. Diri mo, maubo lang gumanon lang. Maubo, wala ka bang mask? Kasi galing tayo sa COVID, mga bossing. Di ba? Siguro, talagang pag-ubo niya, walang pakundangan, Talagang, talsik kung talsik ang lumalaway niya. Walang pakialam. Di ba? Masisita ka at masisita ka. No, hindi. Takot na ang taong bayan na magkasakit ngayon. Lalo na COVID ang mahahawa. Alam naman ho natin na walang COVID si Rowena Guanzon. Pero pagrespeto lang po, no? Yung pag-ubo-ubo mo sa publiko nang tatakpan mo yung bibig mo, takpan mo para hindi sumaboy yung mga virus o kung ano man na pwedeng ikahawa ng tao sa iyo. Respeto ang tawag doon. Wala sigurong respeto si Guanzon sa kapwa niya, sa mga makakasalubong niya. Di ba? Baka may TV, baka TV na yan, madam. Mano ba namang ipacheck mo na siguro sa ospital? No? Ay hindi pa pwede yun. At bagamat tayo pong lahat ay may karapatang ipahayag yung ating kawalan ng kasiyahan, mawawala ito kapag ginamit ito sa paraang nag-aabuso ng karapatan ng iba. Tulad ng pagpapahiya sa kanila sa publiko. Naku, si Rowena Guanzon daw po ang napahiya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman panigurado naman po, mga kababayan. Hindi naman sisigaw, "Oy, Guanzon! Magmask ka naman." Hindi naman siguro ganun ipapaya. Baka sila-sila lang din ang ang nakakarinig niyan, di ba? Sabi ni Renato Gonzales, sobrang brainwash
isip niya, no, Guanzon ng mga DDS, kaya naging ganyan. Dapat lawyer siya, ingatan niya ang pagka-lawyer. Walang iniingatan yan. Biruin mo, murahin yung mga tao. At ito yung worst case dito. Hindi mo alam yung minumura mo, abogada pala, yung mag-asawa. Ala! Sabi ni Rowena Guanzon, kaya niya yan, ano? Pero, financial, baka kaya mo. Pero, kapag kadating yan sa abogado, pagdating yan sa korte, baka may kalalagyan ka. Ikaw yung kitang-kita na nagmumura at nagsisisigaw. Di ba? Ikaw yung nagmumura at nangahamag. Wala ka nga Rolex, wala ka nga Gucci. Binili mo ba ako? So ano gayon? Paano kung napakagaling na practicing lawyer pala niyan? Who graduated from Ateneo Law School? Diyan sa Rockwell din. Ano ka ngayon? Bakit hindi kilala ni Guanzon? Bakit ang palabas ni Guanzon doon sa kanyang video ay ano daw ho? Hindi nga kayo kilala? O hindi nga kayo taga Rockwell? Paano kung buweltahan ka niyan ngayon? Sana, buweltahan. Anong masasabi mo? Di ba? Paano kung yung bata na yan pamilya pala ng mga kilalang pamilya sa ating lipunan? Ano ka ngayon? Ano yung pinagmamalaki mo? Na dati kang commissioner? Dati kang mayor? Dati kang kongresista? Wala na yon, dati na yon. Dati na yon, hindi na kailangan ipagmalaki yon. Tingnan natin ngayon kung bubulagain ka niya next week. Yan yung mga gusto natin mga bossing yung mga salitaan po na ganyan. Tingnan natin kung bubulagain ka niyan next week. Yung mga ganyan pong deliver ng mga ng mga pagsasalita ho, mga 80-85%, totoo ho yan, nagkakatotoo ho yan Sabi ni Margie Barcebal, nakahanap ng katapat ang babaeng walang modo. Tingin ko talaga, mangyayari ito. No? Tapos ay nako, tapos biglang magpapaawa si Rowena Guanzon, biglang mag-aano si Mama Bing nila na siya pa ang biktima. Wala ka namang maipakita na ebidensya na ikaw ang biktima. Gaya noong sinasabi niya ho, doon sa kanyang saan ba to? Putik na yan. Sa kanyang video, di ba? Dapat may marangal kang pag-uugali. Lalo ka na dati kang public official di ba? Dapat panatilihin mo yung itsura ng katinuan sa personal at professional mo bilang abogado. No? Yung pakikitungo mo sa kapwa, gumamit ka dapat ng marangal, magalang, na salita sa lahat ng aksyon at pahayag mo. Hindi yung minumura-mura mo, hindi mo alam, minumura mo, kapwa mo, abogada pala. Wala nga modo. Wala respeto. Di ba? Tsaka ugali ba ni Rowena Guanzon yan? Yung pumunta sa publiko, magsisisigaw sa publiko, ugali niya ba yan? Kasi hindi lang ito yung unang nakita ko Madami na akong nakita mga kababayan na halos laging sumisigaw siya sa pampublikong lugar. Di ba? Hindi nga kumikaw, napaka-polite na sinabihan ka na pakitakpan po yung bibig ninyo at nasa public place po. Taliwas doon sa sinasabi ni Rowena Guanzon na binastos siya at nabastos siya at napahiya siya. Nako. Maganda ito, karma ito kung sakali. Kayo, kung hindi, tumalikod kayo, takpan niyo yung bibig niyo kung wala kayong mask. Tapos sinigawan mo, minura mo. Yung ugaling ganyan na nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa kapwa ay labag yan sa panunumpa ng isang abogado. Yung violation ka sa legal ethics, no? Yung pamantayan ng profesyon sa pagiging isang abogado. Yan, pwedeng humantong yan sa kasong administratibo para sa baka ma-disbar pa. Pag-alis o pagsususpindi ng lisensya na ihahain sa Korte Suprema. Sana gawin na, no? Sana ituloy na ho, mga bossing. Pero wag kayong mag-alala, doon sa mga sumusuporta, kumakampi kay Rowena Guanzon, wag kayong mag-aalala. Bakit? May Robin Padilla kayo. Mamaya, no? Isusunod natin yung kay Robin Padilla.
may Robin Padilla kayo na tagapagtanggol ni Rowena Guanzon. Oh. Panaginipan ko nga tuloy kagabi to eh. Na this week, no? This week, this coming week, pero bukas ano eh. Bukas eh, holiday, Lunes. Kaarawan ni Mama Mary. Na naginip si attorney, parang si Boss Mike Cervera, suportahan nyo yung channel ni Boss Mike Cervera na naginip daw. Na ano po, attorney? Pero magabang ka, Attorney Guanzon. Isang pulutong ng abogado mula sa Ateneo Law School ang magsasampa sa'yo ng disbarment case. Maniwala ka, hindi Nako. pa ako nagkakamali sa panaginip ko. Nako. Karma! Isang pulutong ng abogado ang magsasampa ng disbarment kay Rowena Guanzon. Ay, nako. Mga bossing, asahan nyo na po, no? Na ang mangyayari dyan, sunod-sunod o baka araw-araw po na magpa-victim itong si Rowena Guanzon, mga kababayan. Ay, alam na! Di ba? Pero wag kayong mag-aalala, mga DDS. Wag kang mag-aalala, Rowena Guanzon. May senador na ano sa'yo? May senador na ano tawag dyan? Nagtatanggol sa'yo.